Simula nitong Biyernes Santo, 3 tao na ang nasawi sa magkakaiwalay ng pamamaril ng mga sospek na mga nakamotorsiklo sa lungsod po yan ng Marikina. Nananawagan ngayon ng mga kaanak ng mga biktima paigtingin ang seguridad sa kanilang lugar. Si Chino Gaston, naka-alerto 24. Hindi na raw mapagkakaila na problema ang mga riding in tandem ng mga kriminal sa lungsod ng Marikina. May mga ipinaskil na nga karatula sa mga kalsada sa Barangay Parang na nagbababala laban sa mga riding in tandem. Kahapon lang, 2 sospek na demotor ang sinasabing pumaslang kay SPO3 Rocco Matic ng Quezon City Police sa Barangay Parang. Pasado alas 5 ng hapon kahapon, naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan si Matic nang siya'y pasukin ng isa sa mga salarin at binaril sa ulo sa harap mismo ng kanyang anak. Hanggang ngayon, inaalam pa rin ng mga investigador ang motibo sa krimen. Dito sa kaso ni SPO3 Matic, hindi tayo muna makakapag-speculate dahil lumalabas dito na talagang sinigurado yung pulis na mapatay. Dati pala itong na-assign na sa iba't ibang operating units ng PNP. Meron pa tayong nagsabi dito na dati siyang member ng PAOK, TF before, and na-assign din siya yata sa Anti-Illegal Drugs Task Force. Kahapon din, bandang alas 9 ng gabi, binaril din at napatay ng 3 demotor na sospek ang dating sundalo na si Jaime Naval sa loob ng bahay niya sa Barangay Parang din. Ayon sa Marikina Police, noong Biyernes Santo, isang tricycle driver ang binaril din ng mga sospek na nakamotor. Dahil sa sunod-sunod na insidenteng ito, panawagan ng kaanak ng ilang na biktima na higpitan ang seguridad sa lugar nila. Ganun lang ba kadali pumatay ng tao dito sa lugar namin? Particularly dito sa Barangay Parang. Pag nagbabasa kami sa threading ng Facebook dyan sa Marikina News, walang ibang nababalita kundi dito lang sa Parang. Hindi ko naman din, hindi ko alam kung sinong sisisihin namin, kung ang lokal na barangay ba, ang pulis ba. Dahil sa totoo lang, kulang na kulang kami sa pulis. Kanina, habang nag-iikot kami sa Barangay Parang, bigla kaming tinawag ng ilang residente. Kaho-hold up lamang daw kasi ng optical shop na ito. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis pero wala silang mga baril. Nang tanungin namin kung bakit wala silang dalang baril, wala pa raw talaga silang issued firearm mula sa PNP. Di na rin nila inabutan ang mga sospek. Ayon sa tindera ng optical shop, tinutukan siya ng patalim ng 2 desombrerong lalaki at nilimas ang cellphone at pera ng tindahan. Sa lugar pa lang na ito at mula lang nitong Enero, pang-4 ng biktimang optical shop na ito. Nagulat kami itong insidente na ito, sunod-sunod sa Parang lang. Kaya nga ang utos ng ating mayor na imbestigahan mabuti kung bakit sa isang barangay lang. Kasi kung talagang grabe ang krimen dito sa buong Marikina, hindi, one particular barangay lang nagkasunod-sunod. Ayon sa Marikina Police, gustuhin man daw nilang dagdagan ang mga pulis na nakadeploy sa buong Marikina, may kakulangan daw talaga sila. 300 lang daw ang pulis sa lungsod sa ngayon. Ang mga pulis naman na walang baril na rumisponde ay galing daw ng NCRPO at wala pang naka-issue na baril sa kanila. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.